Ayun na nga, walang ya. Last ride natin, Friday, May 17, yun yung nag-wall 1 tayo, tsaka toka doon. After nun, hindi na nasundan. Sumundot tayo ng isang antipolo, pero sobrang chill ride lang yun. So ngayon, andito tayo sa UP, Diliman, Akad Oval. Ayan, masusubukan natin mag-lap para lang ma-warm ulit yung muscle natin, para lang ma-condition uli yung sipa natin. Kasi natigil nga tayo. Puro jogging ginawa ko kasi. Hindi natin alam kung makakapag-laps tayo na maayos dito. Paikot lang tayo sa pahinga lang, cool down kasi bumanat din tayo ng Katipunan. So after nung wall 1 toka doon natin, May 17 Friday yan, hindi na tayo nakapag-bike ulit, napahinga tayo. Ang bigat sa pakiramdam pala kapag yung last ride mo puro ahon. Hindi siya maganda sa katawan, parang biglang bagsak siya. Tapos ang ginawa ko noon, puro takbo na. Jogging dito, jogging doon. Ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng pagkakataon mag-bike. So ito yung pinaka naisip kong gawin. Mag-warm up muna, balik kondisyon. So nag-laps muna tayo dito. Susubukan natin maka 50 kilometers ng ikot lang. Hindi ko na matandaan kung kailan yung huling laps ko dito. Ang pinaka natatandaan ko lang, mas maaliwalas mag-laps dito dati compare ngayon. Napakadami ng sasakyan ngayon. Yung joggers okay lang naman kasi nag-i-stay lang naman sila sa lane nila. Pwera lang si ate na hindi tumitingin. Yo! So habang nagpaplano ako pumunta dito, nai-imagine ko na mag-chill ride lang ako sa ahon na to. Pero kabaliktaran yung nangyari. Hindi mo talaga mapipigilan yung sarili mo pagka solo ride ka lang. So ang ginagawa ko dito, pinipili ko lang yung ratio na sa tingin ko kayang-kaya ko naman ahunin. Na medyo mabilis pa din. Na hindi ako mauubos. Kasi ang plano natin, 50 kilometers distance na laps lang dito. Tingnan natin kung kakayanin. So nung nakaka 16 kilometers na tayo, wala pa rin sumusubok na dumikit sa atin or tumulong sa atin sa paglalaps dito. Mas nakakatulong kasi kapag ka may kasama ka, may kasabayan ka, may kapalitan ka sa ahon, dun sa lusong, may katrangkuhan ka, hindi ka agad mauubos compare sa mag-isa ka lang. So kung mag 50 kilometers tayo dito, medyo mahaba pa yung hahabulin natin. Medyo laspag-laspag na rin ako dito. So nung 28 kilometer mark na tayo, may bumubuntot para sa likod natin, naka-fixed gear. Ayan. May naglakas loob ng sumabit sa atin at tumulong sa atin sa trangkuhan. Ayun, shoutout sa'yo bro, maraming salamat. May kasama na tayo sa video. Malakas din tong batang to, may karga din. Akala ko nung una naka-Bianchi siya na frame. Nakagaruda lang pala, kakulay lang. Lakas makapeke. Malakas din tong batang to, kumakarga din. Wala nga lang helmet, pero syempre next time magkaka-helmet na yan. Baka iniisip niya lang talaga mag-lifestyle ride dito sa UP. Nakita niya lang si Tito Wo, tapos Tatayer. Ay, si Tito Wo, bully natin. So nung naka 29 kilometers na ako, nag-decide na ako na mag 30 kilometers na lang kasi medyo laspag na rin tayo, tsaka dumidilim na. Mahirap kasi maglaps dito kapag ka madilim. So yun, binigyan ko lang ng isang banat tong si Paps, tapos tinigil ko na. So ito yung full laps natin. Medyo maganda yung sipa natin kahit kababalik lang ulit. Mas effective talaga pagka iniisip mo na mag-chill ka lang. Tapos kabaliktaran yung nangyayari. So yun guys, sana makakalaps ko kayo dito pagbalik ulit. Sabayan nyo ako para may katulong ako, nalalaspag ako agad eh. Tapos shoutout kay Paps, itong nag-iisang sumabit sa atin. Maraming salamat. Ingat ka palagi. Helmet na next time ha pag maglalaps. Okay na to. Okay, nag-over lang. Salamat! Iba talaga pag may kasama ka eh. Mas maganda dalahan. Mag-isa ako kanina mula hanggang 28 kilometers. Isa lang ako. Kaya bilis ko na ubos. Nag-over na ako, pagod na ako.